Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Ang ating pag-uusapan sa ngayon ay patungkol dito sa naganap at ginaganap na hearing ng Blue Ribbon Committee sa Senado sa kanilang pag-iimbestiga sa controversial na flood control project. At kung ating titingnan ay kapuna-puna yung mga ibang senador sa kanilang pagtatanong at sa kanilang body language na nakikita mo na sila ay involved sa mga nasabing proyekto. At saka isa pa, ay dapat yung mga senador na na-involved dyan sa controversial na proyekto yan, ay dapat hindi sila kasali dyan sa pag-iimbestiga dyan. Kasi sila mismo involved Tapos nandyan sila, kunwari nagtatatanong na nagmamalinis. Kaya wala ang magiging interpretation dyan sa mga kababayan natin, ay isipin nila katulad yan, yung ibang senador na involved pala sa proyektong yan, nandyan at nagtatanong na kung makapagtanong, akala mo napakalinis niya. So, yun ang kapuna-puna na ano bang kahinatnan niyang hearing na yan kung nakakita naman natin yung ibang senador dyan na nagtatanong ay kasabwat sila or involved sila sa mga proyektong o sa nasabing controversial na proyekto. Katulad ni Villanueva, nung umpisa pa lang, na yan naglilinis kamay, naghuhugas kamay na yan na wala daw siyang alam, wala siyang alam na senador na involved dyan. At tapos nung nagkaroon ng unang hearing, tinanong niya yung si Secretary Bunuan na kaya sabihin daw na kailanman ay hindi siya lumapit kay Secretary Bunuan. Ano mo yun? Hindi ka nga tinatanong Wala pa ngang tanong sa'yo Ikaw na mismo yung naglilinis ng sarili mo. Kaya exaggerated yung pagtatanong ng ganun na sabihin mo nga for the records na wala akong inilapit sa'yo. Ano yan? Kaya siyempre, anong sasabihin nung tinatanong mo, pinagtatanungan mo? Tsaka isa pa, kung wala ka mang inilapit kay Bunuan, lumalabas naman na dumidirekta ka dito kay Alcantara, yung district engineer yun ng Bulacan. So, di ba? Sinasabi mo na wala kang kinakausap. Kaya kailangan diyan sa ginaganap na hearing diyan sa Senado, kailangan yung mga senador na i-involve o kakutsaba din diyan sa mga proyekto niyan, dapat
hindi sila karapat-dapat na nandyan sa hearing na yan. Kasi nga, lumalabas na, lumalabas na hindi nakapanipaniwala yung hearing na ginaganap dyan Katulad yan, si Bongo. Oh, isa rin yan na nililinis yung sarili. Na sasabihin mo lang na wala kang kinalaman, hindi ka nasasangkot sa mga ganyan. Babasahin mo pa, yun lang ang sasabihin mo, babasahin mo pa. Wala kang magsariling na manggagaling lang sa utak mo na wala ka talagang kinalaman. Hindi, binabasa mo pa Ano yun? Kaya, napaghahalata itong mga senador na to na sila na nanggagaling mismo sa kanila o sa kanilang pananalita o sa kanilang body language na meron silang kinalaman sa mga ganyang proyekto. Katulad to si Bongo. Yung CLTG, company niya, lumalabas na ang dami niyang nakukuhang proyekto noong kapanahonan ni Digong. Tapos ngayon nagmamalinis siya na kunwari wala siyang alam na yun, nakikita niyo yun, yung mga ganyang style o ganyang pagbabalat kayo. Kumbaga, nagmamalinis ka ang dami mo na nga kinasangkutan na sabihin nating illegal. Diba? Yun na nga sa Parmali. At doon pa sa ikinaso sa'yo ni Trillanes. Kaya yung mga senador na to, katulad ni Bongo, ni Villanueva, yan si Bato, dapat yung mga yan dapat wala sila dyan. Hindi sila karapat dapat dyan sa hearing na yan. Pati itong si Jinggoy. Itong dalawang Estrada. Akala ko si JBRC akala ko medyo maayos-ayos hindi pala Isa rin pala itong may kinakasangkutan dyan sa controversial na proyektong yan. Ito naman si Jinggoy, hindi siya karapat-dapat na magtanong or hindi siya kumbaga hindi siya karapat-dapat kasi nga may naging kaso na siya na blunder So yung mga tinatanong niyo diyan o iniimbestigahan nyo, ang lalabas na kaso ang mga yan ay blunder kasi nga malaking pera yung involved dyan. Yun yung naging kaso dati ni Jinggoy. So sa sitwasyon na yan ay hindi karapat-dapat na isa si Jinggoy na nagtatanong dyan kasi siya may kaso din plunder. So, kapag nagtatanong siya, alam mo yun, iba yung nagiging atmosphere ng kapaligiran na kumbaga, alam ng karamihan na itong si Jinggoy Estrada ay may kasong plunder. Tapos kung makapagtanong siya, ngingisi-ngisi pa siya na parang Dapat sana kung magtanong ka lang, yung normal lang. Hindi yung may pangisi-ngisi ka pa na parang nangiinsulto ka.
Ikaw nga, may kaso kang plunder eh. Kaya yun ang nakakabwisit dyan eh, sa hearing na yan eh, dyan sa Senado. Kaya walang kalalabasan yan na ano, na maayos. Ang maayos lang dyan, itong sila, ano eh, sila Tito Soto, Hontiveros, Lacson. Sila lang yung nakikita mong maayos yan at sila lang yung may karapatan magtanong sa aking, sa aking opinion. Kasi sila yung hindi na-involve dyan sa mga ganyan eh. Pero itong mga na-involve, sila yung nangunguna na nakikipag-agawan na magsalita kahit hindi pa nila oras na magsalita, singit sila ng singit. Kumbaga, yung tao na nagsasalita na oras niya na para magsalita, itong mga ibang senador na to katulad to ni De La Rosa, ni Villanueva, singit sila ng singit. At yung tuloy oras nung dapat nagsasalita ay nauubos na dahil sa kakasingit nila. O di ba nga uminit na yung ulo ni Senator Rapi Tulfo kasi ito naman si Marcoleta, pag yung kaalyado niya basta na lang sisingit, pinapabayaan niya. Katulad ng si Villanueva, ito yung numero unong singit ng singit eh. Basta na lang nagsasalita na hindi mo na i-address dun sa chairman bago siya magsalita o papayagan ba siya. Hindi. Basta na lang siya magsasalita. Kaya may pagkabastos din to eh. Kung si Villanueva. Sabihin na natin, maano akong magsalita. Totoo naman. Matagal ko nang na-obserbahan sa kanya yan eh. Na singit na lang ng singit na hindi mo muna antayin yung taong nagsasalita. Si mga kapwa mo naman senador yan. Ikaw, singit ka lang ng singit. Ito naman si Marcoleta, pagka yung mga kaalyado niya, katulad nila Bato, Villanueva, Bongo, ang nagsasalita, pinapabayaan mo sila. Samantalang ito nga, nagreklamo na si Rapi Tulfo na nililimitahan mo siya. Kayo mismo dyan sa Senado, hindi kayo nagkakasundo-sundo. Dahil nga, yung majority kasi, yung majority dyan sa Senado, ano yan? Mga Duterte kasi yan eh. Mga Duterte senators yan. So ano pa bang maaasahan natin yan sa pag-iimbestiga dyan sa Senado? Kaya kung talagang totoo yung pag-iimbestiga nyo, yung mga senador na nasasangkot dyan sa mga controversial na proyektong yan, dapat hindi nakasama dyan sa pag-iimbestiga nyo dyan sa Senado. Katulad dyan, si Villanueva, si Bongo, si Bato, at saka itong dalawang ehersito. Sila yung lumalabas ngayon na meron silang na-involve sila sa ganyang kalakaran. So ano pa ba yung makikita natin yan? Nakahinat na niyang yung pag-iimbestiga nyo dyan sa Senado. Yung minority lang ang maayos dyan sa Senado. Itong majority, grupo nila Marcoleta, nila Villanueva, wala kang makitang
katotohanan na sinasabi nila. Talagang lantarang kasinungalingan. Katulad yung tinatanong dyan yung Wawaw builder owner na na may proyekto sa Bulacan. Nung tinatanong siya yung mga proyekto niya na kung meron ba siyang proyekto sa Bulacan, hindi niya masabi. Hindi niya masabi yung proyekto niya sa Bulacan. Kasi karamihan ng proyekto niya, ghost project. Sino ang taga Bulacan? At sino ang humihingi ng proyektong yan? Hindi ba may kinalaman din yan si Villanueva? So, yun. Kung talagang totoo kayo dyan sa Senado, yan pag-iimbestiga nyo, yung mga nasasangkot dyan sa controversial na flood projects na yan, huwag nyo nang isama dyan sa hearing nyo. Katulad ni Villanueva, Bongo, Bato de la Rosa, nagkukunwari pa yan, nakameme nga yan. Nagtatanong-tanong ako kunwari, nung tinanong mo yung si Diskaya kung kailan siya nag-umpisa na-involve dyan sa DPWH. Nung sinabi niyang noong 2016, natulala na itong si Bato de la Rosa. Kasi 2016, kapanahonan pa nila ni Digong. Diba? Nung panahon pa pala ni Digong na namamayag pag yan si Diskaya. Ngayon, kunwari, nagtatanong ka. Alam mo na yan, Bato de la Rosa. At alam kong kilala nyo yan, si Diskaya. At ito rin si Bongo. Kaya hindi ka paniwala yung mga pagtatanong nyo dyan. So, yun lang ang ating naobserbahan dyan sa ginaganap na hearing dyan sa Senado. Walang magandang kahihinatnan kasi nga nakikita mo yung mga ibang senador dyan na nagtatanong sa hearing na yan, kasangkot din sila. Yun ang lumalabas sa ngayon. May mga pangalan ng mga senador na kasangkot dyan sa mga na-involved dyan sa flood control projects na yan. So, ano pa ang saysay ng pag-iimbestiga nyo dyan? Kung talagang seryoso kayo, huwag nyong isama dyan sa pag-iimbestiga nyo dyan sa Senado, yung mga senador na-involve o kasangkot o kakutsaba dyan sa proyekto ng flood control project. Okay, so yun lang ang ating puna dyan sa ginaganap na hearing sa Senado. At sana nga, wala. At kung talagang totoo yung pag-iimbestiga nyo, wag niyo nang isama dyan na pagtatanong o pag-iimbestiga yung mga senador na kasabwat o kasangkot din pala dyan sa controversial na proyektong yan. Alright, hanggang dito na lang. Okay, at maraming salamat and I'll see you next time. God bless.